Agad po sa ating lahat sa mga nanonood po sa ating Facebook Live dito po sa ating The Narrow Gate Ministry. At magandang gawi rin po sa iyo, Pastor Amil. Gabi. Magandang gabi. Muli po nandito kami upang patuloy na i-discuss po sa inyo yung mahalagang bagay na tatalakayin po namin ngayong gabi. So Ramil, noong nakaraan po ay inyong nagbigay po kayo ng konting info tungkol po doon sa tinatalakay natin na New Apostolic Reformation. At mayroon po tayo ditong mga ah, yung manual ng pagtuturo tungkol dito sa New Apostolic Reformation. Yung manual ito para sa mga estudyante. At dito po namin kukunin yung amin pong mga pag-aaralan, yung tatalakayin po namin. Ito po ay student manual. Ito po natin. At ito mismo ay tinuturo ni Pastor Wilbert Butial. Ano po? Ah, dito sa manual po na ito ay ang tinatalakay at ang tinuturo dito yung patungkol sa building strong apostolic base. O ano daw po yung definition nila ng apostle? Ano yung kahulugan ng apostle para sa kanila? Pastor Ramil, mayroon silang mga definition dito sa yung binabanggit nila, tinuturo nilang definition. Okay, tama naman ang definition nila, yung Apostolos, kinuha rin po nila apostolos. yung Greek word na Oh, pinaliwanag lang, tinagalog lang naman yung Greek, mm, so wala tayong problema doon. mm, Pero yung definition ng apostolos nila ay galing kay Dr. Jonathan David, no? Si mm, Dr. Jonathan David ang pinakang mentor nitong si Montiel, saka si Pastor Wilfred ba yan? Wilbert Wilbert Butcha. Butchal. Lagi niyang kino-quote si Dr. Jonathan David. Mm, And sa aking pag-aaral ay si Dr. Jonathan David, siya ang founder nitong apostolic base, yung pagkakaroon ng mga tama po. base ng mga apostol sa iba't ibang lugar. At siya din ang founder ng Isaac Network, itong si Dr. Jonathan David. At sa ating pagsasaliksik ay marami na palang mga report ng pagiging kulto nitong Isaac Network. At isa dito sa akin ngayon tinitingnan na website ay isang nagngangalang Rhys Hagan. Itong si Rhys Hagan ay membro dati ng church ni Dr. Jonathan David. At base ito sa Kuala Lumpur, Malaysia. Okay. Pero sa Australia, naka-base yung church ni Rhys Hagan o Rhys Hagan. At ang sabi ni Rhys Hagan ay ang tawag daw kay Jonathan David ay Papa Aba, at ang kanyang asawa, ang tawag ng kongregasyon sa kanila, Papa kay Dr. Jonathan David at Mama doon sa kanyang asawa. At mother. Oo. Kasi nga sila ang father and mother in the faith nung kanilang mga pinag-aapostoluhan. Aba, Yan. meron pong ano yan. Mga sinasabi po nung nakaraan, may father, may May grandfather. mother. So, may grandmother din, no? Dahil may mother, Mm, father din sila. At meron na ring mga great-grandfather and great-grandfather. mm, Meron na ring nephew at saka niece. At saka godson. godson. Godson at great-grandson. At ayon dito kay Rhys Hagan, ay napakarami daw po talagang abuse ang nangyayari sa kanila mismong kongregasyon na under kay Jonathan David. At yung makikita ninyo sa kanyang website na ang kanyang website ay wait lang ha. Meron siya ritong profile. Beware of the Wolves, blogspot.co, UK. Beware of the Wolves. Blogspot itong kanyang Mm, isa siyang blogger. At actually ito 2018 pa yung sinulat niya, no?
At Ini-expose po niya, Pastor. ine-expose po niya. At isa sa kanyang mga sinabing pang-aabuso o di umano, ayon sa kanya, ay yung pagmamasahe ng mga ng pastor na babae sa kanyang mga lalaking lalaking miyembro ng kongregasyon. At meron din po na ah, yung mga miyembro ay sinasakal, no? At ang sabi niya na kanya din pong nasaksihan ang pisikal at saka ang sexual na pang-aabuso ng mga pastor sa kanilang ISAAC network. At ang sabi po niya rito ay doon daw po sa 12 na checklist noong Edmonton Society Against Mind Abuse ay lahat daw po ng checklist na ito ay positive ang ISAAC network. Yung 12 sign ng mental abuse or mind abuse. Yan. Kaya po, ang sabi din niya ay ituturing ka daw na rebellion o rebellious pagka daw po pinagdudahan mo o tinanong ang kanilang mga unhealthy practices. Hindi ko pala pwedeng magtanong o Uh, mag-object. bawal. At ang sabi nila ay halos kanilang paglingkuran ng sobra-sobra ang kanilang mga pastor dahil itinuturing nila na mas mataas kaysa sa ordinaryong membro ng Hmm, katayuan. At ilan lang ito sa ine-expose na mga maling practices at na mga maling teachings sa ng ISAAC network na pinanggalingan nitong teaching ng Open Heaven at saka fathering and mothering, no, ng mga churches, apostolic base, na nagtatayo sila di umano ng mga base ng mga apostol sa iba't ibang bansa. Dahil ito po ang sabi sa website. Sabi dito ay, we will use churches with an apostolic mentality to coordinate the region for a divine attack on the nation. We are currently building apostolic bases in many nations for an end time launching into the harvest. So yun pala yung kanilang dahilan. kanilang reason. Yes. Ngayon, tingnan natin yung mga ilan, Pastor, na mga points dyan sa notes ni Pastor Wilbert Butchan para hindi po tayo masabihan na tayo ay nagsasabi lang ng haka-haka tungkol sa kanyang paniniwala. Sabi po, Ano daw po ang sabi dyan? yung definition of terms nila, na nabanggit naman na po natin, yung apostles, tama naman. Paano daw maging apostol? Sabi dito, what makes an apostle? Meron po siya ditong ilang mga katangian para maging apostle ang isang tao. Una, nurtured by current word. Okay, nurtured by the current Oo, word. yun daw pong, may mga mahaba yung binabanggit niya, you shall not commit murder. Yan. Ay, Hindi, binabang, ang binabanggit dyan ay yung mga sinauna na mga salita daw. ah, Kasi may current word. So, in short, binanggit niya dyan yung mga dati na mga nabanggit nung una, ganyan-ganyan. Pero may bago na. At yun ang mga salita na ipinahayag ng Diyos sa mga bagong apostol. ganun po. Ayan yun. To make the story short. Anong kalawa? Pangalawa naman ay kailangan daw ay train God's current move. Yun. Kailangan ay Train. bihasa sa napapanahong galaw ng Diyos. So para sa kanila, may lumang galaw, may pangnagdaang galaw, at may bagong galaw. Parang dance step lang, no? Mm. Kumbaga, mayroong mga bago-bagong moves yan. May notes pa po dito, Pastor. Anong In sabi? every higher level, there is a devil. Eh, Yun. Kaya Di ba? binanggit pa niya dito yung Matthew chapter 4 verse 11. Mm. Ah, they follow Jesus to be trained. Kailangan daw yung ano yun, sundin si Jesus Christ. Tama naman, no? Receiving revelation may come from different, ano to? Moves ba to? Moves. Oh. So, So yung mga devil yon. So yung mga devil ay nasa matataas na ano? May mga matataas na ano sabi? sabi na,
in every higher level, there is a devil. Yun, May devil. grabe ano? Ano sabi? The, Pakiulit? dito sa Matthew chapter 4 verse 11, binanggit niya, the devil leave him. Iniwan naman talaga si Jesus Christ ng devil dito eh. Hindi mo ma-connect, no? Meron daw Parang, mataas na may ah, mataas na kapangyarihan ang diablo. ah, Tapos paano nangyari? Paano na-connect do'n sa sinasabi mo? ah, sabi dito, you need to follow somebody who is moving with the correct word of God. Okey. Kailangan may susundin ka, yung tao na Okey. gumagawa, sumusunod. So, ibig sabihin sa bawat mataas na kalagayan Mm, mayroong diablo do'n. tama, tama. Kaya kung sasayawan mo yung diablo. Parang ganun po yung ibig Oh, kasi kung hindi mo alam yung move ng diablo, paano mo nga naman ba tatalunin yung diablo? So, kailangan may bago ka ring move. Kung ano yung move ng diablo, sasabayan mo siya, 'di ba? Kung tsa-tsa yun, tsa-tsa-tsa ka tiyatsa rin. rin. So, kailangan hindi magaya nung Eh ngayon, bago na po yung version ng ano, tiyatsa. Hindi na. kailangan mas magaling ka sa diablo 'no? Kailangan pala break dancer ka rin para walang makagaya sa'yo. Kaya hindi mo ma-connect habang naglalakad daw si Jesus sa Galilea, Ah, nakita niya ang dalawang magkapatid 'no? Nandito po Ayan, gagawin ko kayong mangingisda ng mga tao. sa Matthew chapter 4 verse 8. Yeah. Pagkatapos ay nagpakita rin siya sa 11 at lumukso na 'no, nung ito ay pagkatapos na niyang mabuhay na mag-uli. So, at sinawayin niya sila dahil sa kanilang unbelief kasi hindi na nila nalaman yung move, eh. Kumbaga wala na, na nahuli sila. Di nila alam na buhay na mag-uli, 'di ba? Nagkaroon ng demonyo dun, 'di ba? So, wala namang demonyo doon na involved nung mabuhay na mag-uli. So, ang sayaw nila diyan, mga diablo. So, napakalala yun. Hindi ko makita nga yung ano, pinag-aaralan ko rin ito, hindi ko makita yung Connect. kasi paano mo iko-connect, sa context. Mahirap i-connect kung may mali ka talagang turuan, puwede. Pero Kaya nagugulat din po ako eh. pero kung tama ang katuruan mo, hindi mo mako-connect, eh. Ah, Kasi you are following the move. Yung talagang move ng Diyos talaga, hindi yung move ng diablo. Tama nga, yung move ng devil may higher level. So, 'pag di mo na ma-gets, kaya sa devil talaga yun. ay talo ka. Pag di na. Ay talo ka. Ano pang sunod? Eh dito yun. Tapos po ay building strong church. Building strong church, yun. Ano daw ang pagtatayo ng church? Sabi dito, the scripture defines a strong church as having big attendance, beautiful building, its large amount of cash in every offering. Binabanggit din po din. The Okay. evangelical defines a strong church as self-governing, self-supporting, and self-propagating. Apostolic defines a strong church as three choices you can make. Yun. Number one, sabi dito, the followers of the law. Ano itong binabanggit ko din? Dead move. Mhm. Naging dead move? Yun pala yun. So, ano yung susunod? Follow John. Yung follower of John. Oh, Old old move. move. Wow. Follow Jesus. Train in God's current move. Yun. So, ibig sabihin pala, yung mga follower ng kautusan, yun ang tinutukoy nilang dead move. Mm-mm. Ba, Yung follower ni John, ang old move. old move na. Yung Follow followers ni Jesus Train in ay train in God's current move. ito yung ano, Sila yan. opo, Kailangan sila yan. modern ano Modern move. Okay. Pero ang layo, ano? Hindi mo siya makonect kung paano naging dead move yun at old move yun. pa po ba ito? Oo. Kasi yun namang mga follower ng law ay pag nanampalataya kay Kristo, iba, ay pwedeng hindi na sila ganoon. So, hindi sila pwedeng dead move lang. So, hindi natin magets kung paano nila ito nasabi. No?
Well, tama naman yung secular na definition nila, pero hindi strong church, no? Wala namang strong church tayong tinutukoy. Itong definition lang natin ng church. Hmm. So dinagdagan nila ng salitang strong. So but we don't define the church as strong kasi hindi naman ang church ang strong eh, kundi ang Panginoon at siya ang nagtayo ng church kaya hindi natin sinasabing strong yung church, no? Kaya lang dinagdagan nila kasi may gusto silang palabasin na pagka-apostol o apostolic yung church, yun ang strong. Hmm. Ngayon, bakit daw magiging strong? Ano, isa pang requirement. Sabi po dito, church, sa local church that has been the epicenter and a hub of divine activity, carrying a spiritual, to, parang spiritual dominion, position to prevailing enhance kingdom influence by exercising dominion over the spiritual realm. It keeps the heaven open and making it conducive for the Holy Spirit, Ba? for the Holy Spirit movement in the region and beyond. Oo, May yun ang nakalagay dito definition na nila, no? JD, nakalagay. JD, si Jonathan David. David. Epicenter, parang lindol, no? Oh, So yung church na yon ang magiging epicenter ng lindol. At ano yun, two? yung In two of divine activity. O ba? Dalawang divine activity, spiritual dominion to prevailing enhance kingdom influence by exercising dominion over yun. Meron silang kapamahalaan sa mga espiritu, no? opo, Matindi ito. So sila na ngayon ang namamahala kay Satanas dahil mas magaling silang mag-move, no? So sila ang leader ni Satanas. Ay di ba, may kapamahalan sa spiritual world eh. Sino bang nasa spiritual realm? Di ba si Satanas? Sila ang mga sinusunod ni Satanas dahil sila ang leader. So yun, ano pa? At magiging conducive daw. magiging conducive for the Parang Holy Spirit. ginawa nila yung Holy Spirit na parang ano lang, no? Hindi siya person. Kasi pag sinabing conducive, parang bagay lang o parang Hiyang siya. yang o parang ang tawag diyan ay alok, Opo. alok o parang bagay na bagay, no? So hindi naman ang banal na espiritu conducive lang eh. No, kundi ang banal na espiritu ay nagpo-possess, nag-o-own. Hindi pwedeng bagay ka lang sa espiritu or hiyang ka lang sa espiritu, no? Kundi ikaw ba talaga ay sumusunod o ikaw ba talaga ay pinananahanan, yun. Hindi yung binabagayan ka lang. Hindi pwede yung ganong wording sa banal na espiritu. So, for me, yung the word na ginamit na conducive sa banal na espiritu ay tila parang okay lang na wala ang espiritu doon, pero bagay naman sa kanya. So, parang hindi talaga pamamahala yung pagiging conducive eh. Wala siyang notion o no hint ng power, but only being, kumbaga, um, parang compatible. Parang compatible lang sa Holy Spirit. Parang compatible siya. Compatibility lang. So yung mga ginagamit nila rito, mga highfalutin na words, no? Parang nakakaakit, parang Nabasa ko talaga. parang bibilib ka, no? Spiritual dominion, wow. To prevailing, magtatagumpay ka. To enhance the kingdom influence. So ano yung kingdom influence? Paanong paraan? Hindi naman ang kingdom influence ay sa pamamagitan lang ng yung spiritual power eh. Hindi naman ganyan, no? Yung parang tayo ba ay makapag-exercise ng kapangyarihan laban sa demonyo ngayon, 'di ba? So actually, hindi naman na kailangang exercise pa ang kapangyarihan sa demonyo dahil wala na talaga siyang kapangyarihan. Kaya ang nakikita ko rito parang instead na sila ay mag-exercise talaga ng kapangyarihan, parang minimenos nila ang kanilang sarili na kailangan pa nilang i-exercise yun. Actually, in our theology, sa Reformed theology, the devil has no longer power over us. And we are not very keen on explaining the move of the devil, or we are not very interested on how the devil works. We don't actually give so much attention and emphasis on the work of the devil. Pag nakita mo ang mga Christian Reformed ay hindi sila masyadong tumatalakay sa mga gawa ng diablo dahil wala naman na talagang kapangyarihan yan. Power. Pero makikita mo sa mga ganito ng mga apostolic, Pentecostal, charismatic, they put
too much emphasis no on the power of the devil. Na parang sa lahat ng kanilang pagtuturo, kailangan pa nilang i-overpower. Mm. Kumbaga talo na yon pero binubuhay nila uli. Pinapasayaw pa nila. 'Di ba parang alam mo nang wala ng power, gusto mo pang bigyan ng power ulit at makikipagbuno ka uli. So, 'yun ang problema. At Makikipagsayaw ka. nakikipagsayaw ka pa sa diablo. Kailangan mas magaling kang sumayaw. Kailan mas magaling ka pang sumayaw kasi mas magaling siya kasi sa'yo talo ka niya. So, hindi. Matagal nang tinalo ng Panginoong Jesucristo ang diablo. At ang diablo kaya lang naman nagkakaroon ng kapangyarihan sa tao ay kung wala sa kanya ang banal na espiritu at kung hindi naman niya talaga tunay na kilala ang Panginoong Jesucristo. So, hindi siya puwedeng makapaghari na sa isang tunay na Kristiyano. He who is in you is greater than he who is in the world. Yun ang ating doctrine. At saka lahat tayo ay Mm. priesthood of all believers. Walang parang may mataas na isang Kristiyano na higit na mataas kaysa sa isa pang Kristiyano. Pantay-pantay ang ating pagiging saserdote ng hari. Yun ang sabi ni Peter sa 1 Peter. Dito po We are all parang priests. parang may level po sila dito, pastor, eh. May level. Yung apostol ang mataas, yung mga Ganun pala, ano po, prophet ang mataas mataas yung spiritual ano ng level. apostle, yung Mm. level. At ang mga ginagamit nila rito ay mga text na out of context dun sa kanilang sariling pakahulugan. Ano pa ang isa pang ano daw ng apostle? Katangian? Yung dito po sa ano, binanggit nila rin yung Antioch daw ay Apostolic Church, eh. Antioch. Diyan po sa karugtong din. Pero dito po sa number 4, nakatangian ng apostle para sa isang tapos si apostle. Kailangan daw siya ay sent to a specific group of people. Mhm. Sabi dito, those who want to minister you are not set for everybody, only for a specific group people. Kahit naman sino eh. Hindi naman pwedeng lahat ng tao o kahit sinong tao makapamahala sa lahat ng grupo ng tao. Sabihin mo, So, it's not per se a unique uh, criteria, no? Kasi it's a general criteria or criterion for all leadership or for all churches. Hindi naman pwedeng isa ka lang pastor tapos nagpapastor ka sa 5 churches. Pwedeng advisor ka nung 4 o ikaw ang administrative nung 4. Pero isa lang ang talagang kaya mong sariling pagpastoran ng iyong sarili. Kasi hindi po pwede, 'di ba? O marami kayong pastor sa isang church, pero yung ikaw, paano mo magagawa 'yon? Ay kailangan ang pastor ay nag-a-attend ka sa personal na needs, spiritual needs, at saka doon sa iba pang needs ng mga kapatiran na maaari mong paglingkuran. So puwede kang makipaglingkod sa ibang church, pero hindi mo maitutuon talaga ang iyong atensyon sa lahat ng tao o sa lahat ng grupo sa isa lang panahon. hmm, Tulong lang ang iyong maibibigay sa iba. So, hindi naman 'yan unique. So, anong anong ano do'n, totoo naman, hmm. 'di ba? So, anong text ang ginamit? Acts 9? Verse 9, Anong chapter sabi? 15, verse. Sabi dito, but the Lord said to him, go for he is a chosen instrument of mine to bear my name before the Gentiles and kings in the sons of Israel. For I will show him how much he must suffer for my name's sake. Si Pablo Kay po yung sino 'yan, si si Pablo? Pablo po yung tinutukoy dito. Siya po Oo, ay specific group of people. sa Gentile yan si Pablo Pero hindi sila si Pablo. Wag naman nilang angkinin yung katangian ni Pablo na si Pablo lang meron. akala nila si Pablo na sila. Ano pa ang sunod? Ano Sa yung number 5 naman, sent to provide spiritual covering covering through mentoring or or fathering. yan. So again, yung salitang covering, wala naman sa Bible iyan. Opo. 'Pag sinabing covering ay ang may connotation iyan na parang, you are the one who has the power over Mhm. all that particular group, 'no? And yung power ay puwede mong ipagamit. Parang gano'n, parang 'pag cover ka protection din 'yan, eh, 'no? Parang may connotation ng protection 'yun. Protected mo ang isang lugar na parang may power ka 'pag ikaw ay nagbibigay ng covering. Parang kumbaga ito, influence Mhm. Mhm. over that particular group.
Sa pamamagitan daw ng mentoring or pagti-train or ito ang aking ano, hindi matanggap yung fathering. Sabi po dito, Pastor, we must be properly called, Properly called. embrace covering, mentoring, and fathering. Ah, Para ma-embrace natin yung covering, mentoring, at saka fathering, kailangan tayo ay properly called. properly called. Mm. At isa pa nilang ginagamit yung text yan dito, 'di ba? Sa 1 Corinthians chapter 4, Anong sabi doon? sabi dito, I do not write these things to shame you, but to admonish you as my beloved children. Mm, For if you were to have countless tutors in Christ, yet you would not have many fathers. For in Christ Jesus, I become your fathers through the gospel. Therefore, I exhort you, be imitators of me. For this reason, I have sent you to Timothy, who is my beloved and faithful child in the Lord. And mm. he will remind you of my ways which are in Christ, just as I have teach everywhere in every church. Now some have become arrogant, as though I were not coming to you. But I will come to you soon, if the Lord's will, if the Lord wills. And I shall find out not the word of those who consist in words but in power. But what do you desire? Shall I come to you with a Okay. rod or with love and spirit of gentleness? Ang intindi ko dun sa fathering, yung pagiging spiritual father, parang sila yung means o Mm, parang sila yung dahilan kaya naging Kristiyano, parang ganun po. 'di ba? Kasi yun ang pagkaintindi ko rin nun na parang yung aking spiritual father, parang kung hindi dahil sa kanya, parang hindi ako naging Kristiyano. So parang ang aking pagiging Kristiyano ay ang dahilan ay isang tao, isang manggagawa na kung hindi siya nangaral sa akin Mm, ay hindi ako maging Kristiyano kaya siya ang tatay ko. Parang utang ko sa kanya yung aking pagiging anak ng Diyos. Ngayon, tingnan natin kung ano ba talagang ibig sabihin ni Pablo noon sa pamamagitan ng kanyang sinabi kay Timoteo. Siya ang dahilan kaya naging anak. Kasi sa atin, ang pagkaintindi natin ng ama sa pananampalataya ay siya ang dahilan kaya ako naging Kristiyano. Maling-mali sa pananaw ni Pablo na si Pablo lang ang nagno-nurture nung kanilang faith. Kasi sabi rito ni Pablo, si Timoteo mula pa pagkabata, alam na niya ang kaligtasan. Dahil si Timoteo kasi ang kanyang nanay at ang lola ay parehong mananampalataya. So definitely hindi naging mananampalataya si Timoteo dahil kay Pablo. Dahil si Pablo natagpuan lang niya si Timoteo sa later part ng kanyang missionary journey. Most Christian. probably second or third missionary journey ni Pablo. So ninurture niya yung paglago, pero hindi yung pagiging Kristiyano. Kasi sabi nga ni Pablo, mula pa sanggol ka pa nga, Kristiyano na siya. naturuan ka na, Kristiyano na si Timoteo. Bago dumating si Pablo sa buhay ni Timoteo, ay Kristiyano na si Timoteo. Pero dahilan sa cultural ito cultural. Sa mga Pilipino kasi parang 'pag sinabing tatay, agad may connotation na hindi yang provision kundi yung parang utang na loob mo sa akin ng buhay mo. Parang karamihan sa kanila. Kaya nga meron doong division at kokonti lang ang kumikilala kay Pablo bilang Mm, kanilang, sugo. In fact, kaya nga doon si Pablo nagsabi na, "Naninibugo ako kasi sino ba yung mga apostol na yan na inyong pinahahalagahan? Samantalang ako ang nagpakasakit sa inyo ng masigit kaysa iba." At doon din itinuwid ni Pablo ang mga taga-Korinto doon sa unang Korinto, chapter 1, 2, and 3, 'no? Na sabi niya, "Sino ba si Apollos? Na kayo'y nagtatalo-talo at mas pabor yung iba kay Apollos, mas kinikilala niyo si Pedro bilang inyong ama sa pananampalataya." 'Di ba? mm. Kasi yung nagno-nurture, yun ang context noon. Kasi bakit sabi niya, "Sino ba kami? Hindi naman kami ang nagpapatubo. Kami taga-dilig lang. Tagadilig lang sila. O mayroong nag-aalaga, may nagagahok, pero hindi kami ang dahilan kung bakit kayo naging Kristiyano. Hindi kami ang tatay niyo sa faith na parang utang niyo sa amin yung pagiging Kristiyano niyo." Kaya yung salitang anak kita sa pananampalataya, may malaki dapat na implikasyon o malaking paliwanag o tamang paliwanag doon sa malaking implikasyon na yon ng maling pagkaunawa. Kaya Dapat maunawaan na walang sino mang tao ang dahilan ng pagiging anak ng Diyos, tama. kung hindi ang banal na espiritu lang. Kasi yung doctrine ulit ng regeneration ng spirit,
Yun ang hindi alam ng maraming Kristiyano. Nakakala nila ay dahilan sa tao nangaral, tapos nag-exercise sila ng faith, at yung kanilang in-exercise na faith ay tinanggap nila sa pamamagitan ng pangangaral ng isang tao. Hindi nila alam na ang bumubuhay sa espiritu ng tao, ng patay sa spiritual, ay ang banal na espiritu. Yun uling missing doctrine of regeneration. Kasi yung iba po story ano eh, ay anak ko yun sa pananampalataya, tumanggap yan sa Panginoon dahil sa akin. Yun, Pinatanggap parang utang niyan sa akin yung kaligtasan niya. po. Pinatanggap ko yan eh. Okay, sundin natin yung logic na mayroong ama sa pananampalataya na sa ganoong paraan na nagiging Kristiyano, nagiging anak ng Diyos ang isang tao dahil sa isang pastor o isang ministro o isang manggagawa. Eh di lalabas may apo sa pananampalataya, may lolo sa pananampalataya, may lolo sa tuhod, may apo sa tuhod, may pinsan sa pananampalataya. O di ba, siniliteral nating tayo naging anak ng Diyos sa pamamagitan ng Ah, isang pastor. Eh paano kung halimbawa ang isang tao, 5 ang nagpatanggap, hindi din naman na sure kung sino sa mga iyon sino ba? ang talagang tunay na naging dahilan. O di 5 ang kanyang tatay. Litong-lito siya ngayon kasi hindi niya alam sino ba talaga sa 5. At pati yung 5 yon, litong-lito rin, sino talaga ang tatay sa atin. So lahat tayo ay assuming na lang. Kasi baka ako kasi napatanggap ko rin yun. Sabi ng isa, hindi, napatanggap ko rin yun eh. Kaya ang daming nag-aangkin nung si Manny Pacquiao ay naging Kristiyano, ang daming nag-aangkin na kami ang dahilan niyan. Ako ang nagpatanggap, ako ang ama niyan sa pananampalataya. So naging source pa ng parang pride. Nga po. Nagiging daan pa ito ng pagmamalaki at pagmamayabang. Lalo yung mga pastor na sanay nag-aral muna bago nangaral. 'Di ba? Na ayaw mag-aral pero ang gusto mangaral ng mangaral, wala namang alam. Kaya nagiging daan tuloy ng kayabangan yung pagpapastor. Sabihin eh, napatanggap ko kayo, anak ko kayo, kaya may utang na loob kayo. Kaya dapat mag-tithes kayo. At pag di kayo nag-tithes, hindi kayo tapat sa Panginoon. O, di ba? So, ang nagiging daan tuloy ng paniningil ay yung pagpapatanaw ng utang na loob. Ay likas din sa mga Kristiyano, dahil tayo Pilipino, yung pagtanaw ng utang na loob, nadagdagan pa. Na spiritual ito eh. Grabing laking utang na loob ko dito kasi kaligtasan ng kaluluwa ko. Utang ko sa kanya. Biruin mo. Meron pa akong kilalang mga ganyang pastor eh, na, oh, yung tithes ninyo ha, huwag niyo kalilimutan. Yung nasa fruit na yung kanyang pinatanggap eh. Oo. Ako ang ama mo sa pananampalataya, sa akin ka magta-tithes. Totoo Alalahanin niyo talaga. ako ha. May ganyan. May mga Oo. ganun po. Isa po dyan sa maling ano talaga. Naniningil. Oo. Tapos pagka nag-tithe sa iba, samaan loob. Yan, tama pastor eh. Kasi sasabihin, sa akin mo utang ang yung kaligtasan eh. Mm. Biruin mo, yung salitang utang mo sa akin yung kaligtasan. Bakit sino ka ba? Diyos ka ba? Eh bago pa nga ako nilikha, bago pa nga nilalang ang sanlibutang titirhan ko tong mundo, eh pinili na ako ng Diyos. Tama. Kahit wala ka, ako'y pinili niya, gagamit ang Diyos ng iba para ako tawagin. So wala tayong kwenta lang sa harapan ng Diyos. Tayo mga luwad, mga putik na pinaglagyan lang ng mga hiyas na mahalaga. Eh huwag tayong magyabang. At yan, yung pagiging apostol na yan, ang napakalaking kayabangan na parang, oh, ngayong ikay pastor, hindi ka pa naging apostol, mag-upgrade ka kasi mas mataas. Aba, biruin mo. Nag-upgrade ano po. Kaya pagka may motor na mas maganda kaysa motor mo at nagpa-upgrade, gusto mo ring magpa-upgrade. Di ba? Grabe. Kailangan mas maganda. Kailangan mas maganda. So, nag-aano ka na parang nahihiya ka na sa sarili pag sumasabay ka dun sa mga hindi mo ka-level kasi mababa ka. So, paano nito? Pagdating natin sa Kristiyano, may payabangan na rin. Mayroon na ring pataasan, di ba? Mhm. May pagalingan na rin. Samantalang hindi pa tayo Kristiyano, nagpapasensya pa nga tayo sa mas magaling kaysa sa atin eh. At saka sa mas hindi magaling kaysa sa atin eh. Nung maging Kristiyano ka, puro na lang tayo sama ng loob. Di ba? Payabangan eh. Payabangan na. Alam mo, nung ako'y ganito, nagpatotoo pa. Na ako'y tinaas ko lang ang kamay na ganyan. Lumayas na ang mga tao, hindi lalayas ang bango ng kilikili mo. Di ba? Parang yung isa kong kasama noon, si Buddy, brother Buddy. Oh, di ba? Ganun na siya, pero mayabang pa rin. Sabi niya, nalalaman ko kung sino ang malakas sa faith at saka hindi. Kung galing mo ah. Sabi ko, bakit brother Buddy? May pang-defect. Pag tumabi sa akin at hindi umalis, malakas sa faith. Kasi hindi siya naliligo. O kasi mula pagkabata, meron na siyang psychological yun. Sinto na siya eh. Inborn. So hindi talaga siya naliligo. So sino nga naman tataga? So pa siya noon. Nakilala ko, pastor. Sa akin ka magtiwala. Oo, siyempre, kilala ko kung sino ang malakas ang faith. O, di ba? Pag may tumabi sa akin Kristiyano,
Yung unang umalis, mahina yun. Yung tumagal, malakas. So, di ba? Oh, kaya kahit na Kristiyano na, mayabang pa rin. Wala na ngang kaya, mayabang pa rin. Eh, lalo na yung nagkakaya-kayanan. Yung mga nag-aapo-apostolan, wala na namang apostol eh. Mayroon kilala, apotol. Apotol. Apotol talaga kamay. Bagay sa kanya yon. Pero apostol, wala na. Okay, paano ba magkaroon ng tunay na apostol? Tingnan natin kung ano yung sa Biblia, kung ano ang qualification. Tingnan natin. Bakit natin i-entertainin yung mga tao lang na yan na nagsasabing sila apostol? Entertainin natin kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. What are the biblical qualifications of being an apostle? Acts chapter 2, pakibasa mo, verse 21 to 22. Acts chapter 2. Acts chapter 2, verse 21 to 22. Ito yung context nito ay yung namatay si Judas dahil siya ay nagpakamatay, di ba? So Basahin po bago pa lang natin. namatay ang Panginoong Hesus, nagpakamatay na ito. Pero noong nagtipon-tipon ang mga apostol at sila'y nabuong muli bilang isang grupo, ay napagkasundoan nilang may kahalili. Chapter 2, verse 21 to 22. At ito yung context. So, sila'y pipili ngayon. Magpapalabunutan sila, pipili sila at may dalawa silang napili at mula sa dalawang iyon, nagpalabunutan sila. Ngayon, ano ang kanilang qualification? At dapat doon tayo susunod. Sige. 'Di ba? Hindi tayo dapat na mag-qualify ng sarili natin. Kasi kung ito nga may qualifications, tayo pa kaya sa panahong ito na matagal nang walang apostol? Kailan lang ang apostol na bumalik? 30 to 40 years ago. O from the death of John after 90 AD. O, wala nang apostol hanggang 2000, hanggang 1999. O, nung panahon lang ni Rick Wagner nagkaroon. O, kailan lang siya kamamatay lang, 86 years old. So 40 years ago lang nagkaroon uli ng apostol. For 2,000 years walang apostol. Tapos hindi tayo ngayon maghahanap ng qualification. Samantalang sila, kailan lang namatay si Judas, naghanap silang qualification ng papalit. Anong qualification? Pakibasa. Sabi po dito, ngunit ang sinumang tatawag sa Panginoon ay parang iba. Acts chapter 2, Oo. verse 21 to 22. Ngunit ang sinumang tatawag sa Panginoon ay maliligtas sa parusang darating. Acts chapter 2, ano yan? Gawa chapter 2. Oo. Gawa chapter 2 yan. Yung pumili ang mga alagad. Verse 21. Pakibasa. Yung pumili sila ng kapalit, ba? Baka 1:21. Tingnan natin. 1:21. Oh, tama. Acts chapter, nagkadugtong ng 2:1, hindi 21. Acts chapter 1, verse 21. 22. Verse 21 to 22. Sabi dito ay, kaya kinakailangan nating pumili ng tao na ipapalit kay Judas na kasama nating magpapatotoo sa muling pagkabuhay ni Jesus. Dapat isa siya sa mga kasama natin na naglilingkod sa Panginoong Jesus noong nandito pa siya sa mundo. Mula noong nagbabautismo si Juan hanggang sa panahon na dinala ni si Jesus sa langit. Yan. Okay, so unang-una, dapat ay kinakailangan na isa siya sa mga kasakasama ng 12 alagad at Opo. ng Panginoong Hesus. Sila ay close associate ng mga apostol. At sila'y kasama rin habang nagmi-ministry si Jesus at ang tunay na 12 tunay na apostol, sila ay kasakasama na noon. Kaya therefore, it is necessary to choose one of the men who have been with us the whole time the Lord Jesus was living. Mhm. So buhay pa ang Panginoon, kasama na siya. Ang tanong, buhay na ba si Butchal nung panahong yun? Yun ang Yun ang malaking problema. Hindi malaking disqualified siya. Buhay na ba si Jonathan David? disqualified po si Disqualified. O, ano pa? Personally chosen by Jesus Christ Himself. Diba? Kaya kita mo, namali nga sila eh. Si Matias, sila ang pumili eh. Si Pablo, si Jesus, ang Panginoong Jesus ang pumili. mismo. So kaya nga kita mo, paanong si Matias naging tunay na apostol? Pagkapili sa kanya ng mga alagad bilang apostol, dahil akala nila, kita na mali pa sila na nga yung mga apostol, pumili sila, tayo pang hindi magkamali. Di ba nag-assume sila na, sabi ng Biblia, palitan, akala nila sila ang papalit. Hindi nila alam, ang Panginoong Hesus mismo ang pipili uli. Kasi dapat ang pumili sa isang tunay na apostol, mismo ang Panginoong Hesus. Kaya nga si Pablo, di ba, nung siya naglalakbay papuntang Damasco, doon siya personal na pinili.
Talagang nagpakita sa kanya ang Panginoon. Sinabing, "Saulo, Saulo, bakit mo ko inuusig?" Nahulog siya sa kabayo at siya ay nasilaw sa bubulag na sa liwanag. Sabi sa kanya, ah, "Sinusugo kita. Saulo, Saulo, tumindig ka. Hmm. Sinusugo kita bilang mga tagapangaral sa mga Hintil." Ta's nabulag siya. So kailangan personally chosen by Jesus Christ. Even Matthias is not personally chosen by Christ because he is just chosen by the 12, by the 11. Apostles. Oh, kaya si Paul ang tunay na apostle. So, limited lang kasi sa 12 kasi nawala na si Judas, eh, hindi siya tunay na apostle. Kasi from the very beginning of the ministry of Judas as an apostle, he is fake. Naroon lang siya para sa personal na interes dahil siya ay ginawang treasurer. Kaya nung si Maria Magdalena ibinuhos yung isang alabastro na pabango, ay nagsabi si Judas, "Eh, bakit hindi na lang yan ba't hinayaang basagin? Dapat ibinenta na lang at ipinamigay sa mahirap." Kasi sabi ni Juan, nag-comment si Juan sa kanyang mismong sulat, sinabi ito ni Judas dahil, siya ay nangungupit doon sa, kabangyaman ng mga apostol at ng Panginoong Jesucristo. So, hindi tunay na apostol si Judas. Kaya 12 lang din ang pundasyon ng bagong Jerusalem sa langit. At hindi puwedeng si Matyas yun at si Judas. Si Pablo yung isa. Kumbaga later part na lang pinili si Pablo. Isa pa, ano pang katangian ng isang apostol? Acts chapter 2 verse 43. Chapter 2, verse 43. Mm. Tingnan ko muna po. Yan, tama yan. 43. Nagkadikit kanina lang. Sabi dito, maraming himala at kamangha-manghang ginawa ang Diyos. Tama ba? Mm. Sa pamamagitan ng mga apostol. Kaya namuhay ang mga tao ng may paggalang at takot sa Diyos. Yan, dapat Parang ay gumagawa ng mga himala at mga tanda. Kung nagpapanggap kang apostol, wala ka namang himalang nagagawa, ay hindi ka apostol. Dahil ang isa sa mga katangian ng tunay na apostol, dahil si pinili ng personal ng Panginoong Hesus, binigyan sila ng kapangyarihan. Ay yung mga nagpapanggap ngayong apostol ang pinapahaba lang ay yung paa, hindi dinudugtong ang mga putol na kamay. bahagi ng Oh, katawan. oh, No, yun ba? O kaya naman yung mga psychosomatic diseases. Yung sakit lang na dahil sa pag-iisip na may sakit. Pero yung mga tunay na namatay, wala pang nakabuhay ngayon eh. Magpakita ka ngayon ng isang taong tunay na nakabuhay ng tunay na patay. Yung talagang inalis na ang bituka, mhm. naimbalsa mo na. Kasi may mga nabuhay doon sa Africa na hindi naman kasi yun inimbalsa mo. Hindi pa talaga patay, hindi pa bulok. Ay siyempre na wala doon sa Africa, wala namang makabagong kagamitan para ma-detect kung talagang patay na. Dahil yun ay pinapakinggan lang ang hininga doon at mga ospital ay wala namang mga gamit. Pag hindi na humihinga, patay na Patay ito. na, oo. Libing na. Libing Kaya may na. nalilibing na buhay pa. Iyon Pag, ang problema doon. pagdating sa libingan ay medyo huminga, nabuhay. Sasabihin, medyo ay naalimpungatan na. Dahil clinically dead. May tinatawag tayong clinically dead, Opo, opo. but not dead talaga. So, ikaapat ay sabi noon, kasama nating nasaksihan. Eyewitness siya. Eyewitness po ni Jesus Christ. Hindi lang sa kay Christ, kundi nung mabuhay na maguli si Jesus. Kasi pwedeng kasakasama nila habang buhay si Kristo. Pero namatay na siya, hindi niya nakitang buhay si Kristo. So, hindi siya qualified. So, pwede ring hindi naman nakita si Kristo na nagkatawa. Kasi konti lang naman ang nakakita sa nabuhay na Kristo eh. Nasa 500 plus lang. Pastor, may tanong po ako. Mm. Bakit po mahalaga ito na kailangan ang isang apostol ay siya talaga ay eyewitness ni Jesus Christ? Yung Mm. kanyang, habang siya ay nag-ministry, tapos ay maging yung kanyang muling pagkabuhay. Bakit kaya po mahalaga iyon? Kasi mahalaga yan. Una, legally speaking, no? Ang Opo. legally speaking, dapat ang saksi, nakasaksi. Kasi ang apostol ay sinugo ng isang nagsugo, na nasaksihan mismo yung nagsugo. At Mm. nasaksihan din yung kanyang mga ginawa. So kasi walang makakapagpatunay ng higit sa isang taong saksi. Mhm. Kasi pag hindi ka saksi at hearsay lang iyong pinapangaral, lesser yung iyong Credibility. yung zeal at Opo. credibility mo. So para ang credibility mo hindi kayang husgahan ng tao. Saksi ka, kasama kami, paano mo tatanggihan? Kaya pag nangangaral sila, may sobrang conviction.
na willing silang mamatay, kaya nga sila nangamatay, eh. Mhm. Dahil kung hindi sila saksi, puwede kasing yung hindi naman nakasaksi puwedeng magduda, eh, Tama, 'di ba? tama Eh, po. kasi sinabi lang naman, eh. Tama. So, mas kakaunti ang kaniyang level ng paninindigan. Mhm. Pero pagka ikaw mismo ang saksi, ay talagang sapat ang kredibilidad. Napakahirap mo ng tibagin dahil Nakita mo? nakita paanong hindi ko paniniwalaan at paanong hindi ko paninindigan. At kaya nga pinaniwalaan ng mga apostol kasi kahit na sila ay talagang si Pablo ay pinugutan ng ulo, Mhm. o pinapamili yan, o ikaw ba'y tatanggi kay Kristo o mabubuhay ka? Hindi, bakit ko tatanggihan ang tunay na tagapagligtas na alam kong may buhay na walang hanggan na pangako siya. So, yun ang isa sa pinakadahilan kung bakit eyewitness, para hindi hearsay. Kaya Yung 'pag tungkol sa'yo. nagtatayo ng pundasyon, kailangan yung nagtatayo ay matibay talaga ang materyales. At yung pundasyon na itinatayo nila, yun yung kanilang nasaksihan tungkol kay Kristo. Yun yung buhay, turo, at ang lahat ng pamantayang itinatag ni Kristo. Kaya isa, ang huling katangian ay tinrain ni Kristo mismo. 'Di ba yung 12 Personal. apostol maliban kay Judas na hindi tunay na apostol, sila'y personal na tinrain. Paano si Pablo? Akala nila hindi tinrain si Pablo. Ito ang secret ni Pablo. 3 years din siyang tinrain ng nabuhay na mag-uling Kristo matindi. Galatians chapter 1 verse 11 to 20 pakibasa. Galatia chapter 1 verse 11 to 20. Basahin ko po. Okay. Galatians chapter 1 verse 11 to 20. Gusto kong malaman ninyo mga kapatid na ang magandang balitang ipinangangaral ko sa inyo ay hindi gawa-gawa lang ng tao. At hindi ko rin ito tinanggap o natutunan mula sa mga tao, kundi ipinahayag mismo sa akin ni Jesucristo. Alam naman ninyo ang dati kong pamumuhay noong kasapi pa ako sa relihiyon ng mga Hudyo. Inuusig ko ng lubos ang iglesia ng Diyos at sinikap ko na ito ay lipulin. At tungkol naman sa pagsunod sa relihiyon ng mga Hudyo, nahigitan ko ang marami sa mga kaedad ko dahil tapat kong sinusunod ang mga tradisyon ng galing pa sa mga ninuno namin. Ngunit sa awa ng Diyos, bago pa man ako pinanganak, pinili na niya ako at tinawag upang ihayag sa akin ang kanyang anak para may pangaral siya sa mga hindi Hudyo. Nang mangyari ito, hindi ako sumangguni kanino man. Hindi rin ako pumunta sa Jerusalem para makipagkita sa mga naunang naging apostol kaysa sa akin. Sa halip, pumunta ako sa Arabia at pagkatapos ay bumalik ako sa Damascus. Pagkatapos ng 3 taon, pumunta ako sa Jerusalem para makipagkita kay Pedro. 2 linggo akong namalagi sa kanya. Wala akong nakita wala akong nakita pang ibang apostol maliban kay Santiago na kapatid ng ating Panginoon. Yan, biro mo. Oo. Yung sa Arabian Desert, Sa Arabian pumunta Desert. siya for 3 years, tinrain siya mismo ng Panginoong Jesucristo. Mas Sabi matindi ang training ni Pablo kasi supernatural training. talagang Pinersonal siya ng Panginoong opo, Jesucristo. Kasi sabi niya, hindi galing sa tao 'to, 'tong aking katuruan. Kaya kita mo sa mga teaching ni Pablo, grabe yung kanyang lalim, grabe. grabe yung kanyang justification. Paano niya na ano 'yun, na-formulate kung hindi ang Panginoong Jesucristo mismo 'yun. Malalim po. Sanctification. Siya nakapag-systematize ng doctrine ng Christianity. Mhm. Kasi sila Pedro parang ano pa siya, parang Hindi masyado. basag pa yung Opo, doctrine, opo. bagbasan. Pero 'pag binasa mo yung kay Pablo ano, O kay Pablo, so systematic na yun. talagang systematic, 'no? 'Yun yung ginagaya nila Calvin kung paano sinestematize ni Pablo yung kaya hindi si Calvin ang nag-systematize ng ano, ng, tulip o ng doctrines of, Christianity. Nakita naman natin, Sinestematize na ni Pablo. um, Naroon na. Kanya na lang in-expound. siguro po pastor isang factor din po dun yung dahil, aral talaga si Pablo ano, Mm. ginamit din ng Panginoon yung Bukod sa aral na siya, tinuruan pa siya. talagang After 3 years lang siya pumunta sa Jerusalem. Hindi mo na siya nakipagkita, bakit? Baka magkaroon ng assumption natuto lang siya sa mga apostol, mm, 'di ba? tama po. Ay hindi siya qualified. Kasi dapat ang isang taong tinawag para maging apostol ay mismong trained by Christ himself.
Kaya solid yung kanyang pagiging apostol. Hindi puwedeng anuhan, husgahan o parang minos-minosin na, "Ay, ikaw na may nahuli kaysa sa amin." At yun yung naging dahilan kaya siya ayaw tanggapin nung una, eh, 'di ba? Hmm, Eh, dati naman siya'y kalaban, eh. kaya nga po. Kaya dito pinagtatanggol niya ang kanyang sarili na, "Ako mismo I was trained by Christ himself. Hindi ko ito narinig kung kanino man na tao, kundi sa Panginoong Jesucristo." Brother RJ, hindi na pala tayo puwedeng mag-apply nito. Mahirap. Kailangang makausap mo muna ang Panginoong Jesucristo. Pero maganda po yung sinabi ni Pablo Pastor Mm, dito sa verse 20. Totoo ang lahat ng sinasabi ko sa sulat na ito at alam ng Diyos na hindi ako nagsisinungaling. hmm, hmm. Talagang Diyos mismo ang kanyang saksi. mahirap pong ano. Mahirap tipagin. 'Pag ang saksi mo Diyos, eh, paano mo kahit patayin mo 'yan talaga. Kaya nga dapat saksi ka talaga. Kasi kahit patayin ka, tadtarin ka ng pino, hindi ka matinag, eh. Ippapalit ko ba 'to Naka do'n sa authority na binigay sa akin ng Diyos mismo? pero Oh, pastor talagang nakakatakot po itong ano na 'to, claim. oo. Sa mga nagki-claim na mga apostles daw. Oo, kasi itong mga ito hindi nag-claim ng basta-basta, itong mga apostles ngayon, talagang nagke-claim sila'y apostol din pero hindi nangingimi. Tapos sinasamantala nila ang vulnerability. Halimbawa, do'n nga sa church sa Infanta, oh, 'di ba nagkasakit yung pastora, Hmm, oh, sinamantala nila yung weakness nung pastora para pababain nila. Eh, yung pastora yun ang isa sa mga haligi ng pundasyon nung pisikal na iglesia, oh, 'di ba? tama po. Siya yung nagtatag. Tapos ngayon nakasilip ng opportunity dahil may titulo yung lote, worth, ano yan 690 square meters, Hmm, nakapangalan sa church. Aba, eh, 'pag nakuha nila at nakontrol yung leaders nito, mapapakinabangan nila yung lote. Yun ang hindi nage-gets kasi ang mga apostol na peke, they're after money, they're after their own belly. Yun naman ang sabi ni Apostol Pablo, eh, "Huwag kayong makinig sa mga nagkukunwaring apostol." Sapagkat ang isa sa mga sign ng mga false apostles, una, false teachings. Hindi nagja-jibe sa false teaching. teaching. 'Di ba sabi ni Pablo sa Galatia chapter 1 verse 8, Pang-gospel nila. "Kahimat kami o isang anghel sa langit ang ibahin namin." Kami mismo kung kahit ako, ibahin ko ang aking dating tinuturo. Hmm, Pakasumpain siya. Eh, paanong hindi na iniba nitong mga ito? Eh, sinabi nila hindi na daw pagpapalain ng isang Kristiyano kung hindi dadaan sa bagong apostol. ay You talagang will not be blessed by God through your personal relationship with Christ, pero sila but through your relationship with the apostle. hmm, hindi tinuro nila Hindi Pablo tinuro yun. nila Pablo 'yan. Saan ka makakakita na itinuro nila Pablo? Sila Pablo mismo hindi nangahas ng gano'n. Sinabi nga nila na biyaya rin lang kami ng Diyos, eh. Oo, Kung makakita ka ng isang teaching ng tunay na apostol, na yung blessing ng Kristiyano ay dadaan muna sa kanila, sabihin nating in-line talaga sila sa teaching ng mga true apostles. nakakatakot ito. O nakakatakot na claim na biruin mo hinigatan pa nila sila Pablo, Pedro, Juan. Sinabi nila na kung hindi dahil sa amin at saka mas higit sila. Eh, samantalang sila Pablo hindi sila nag-claim na mas higit kami sa inyo, 'di ba? Kami kapantay niyo lang din bilang mga anak ng Mm, Diyos. Kami napagbilinan lang ng malaking responsibility at obligasyon na ipangaral sa inyo. May utang kami. Hindi ito pribilehiyo. Ito ay utang namin sa Panginoon. Ay sila, eh, parang kami sugo ng Diyos, kayo ang may utang sa amin. Dahil hmm, dahil sa amin kaya kayo pagpapalain. Nakita mo bubuksan ng heaven, paano 'pag hindi sila ang nangaral, 'di hindi open heaven, close. 'Di ba balik tignan eh, mo, di paano po yun tayo? ay Tayo close sa atin nangangaral ang close ang heaven. heaven, Oo, patay tayo. nasa kanila ang susi. Sa kanila ang susi, 'di ba? May wifi, may ano yata sila 'no, password, eh. May May password 'no? password. Di ba nga po may susi sila, ipa-duplicate naman po natin. Biruin mo gaano kataas ang langit na 'yan para susihan mo, 'di ba? Grabe talaga. Biruin mo sa kanilang open heaven, pagka hindi sila close, eh, di sila na, o di dapat sila na ang pinakamayaman ngayon sa mundo. O, eh, bakit hindi? O, do'n pa lang di mo na talaga makikitang totoo. Kasi kung totoo ka at sabi nila sa kanila daw ililipat ang kayamanan ng mga non-believers, eh, yung world wealth transfer, Transfer. grabe. Tsaka yung transfer of leadership, yung mountains of culture, mountain of, politics, mountain of education.
Yun yung mga bundok na kanilang aakyatin at pamamahalaan. Parang Smoky Mountain. Baka Smoky Mountain yun. Yeah. Yan ang problema. At saka yung river nila, Pasig River. Naku, mahirap lumangoy dun. Oh, kapatid. Ito pong apostle po, ito sa pastor, Mm. ginagamit nila talaga yung power nila. Compare kila Apostle Paul, yung lahat ng apostle. Talagang para sila mismo ang tumanggap ng pera. Kaya sila secretive. Kasi secretive, kasi bakit? Para hindi ma-booking na Mm. yung pera pala ng isang church, kasi sa kanilang turo, ang key to open heaven is faithfulness in giving your tithes. Sa apostle. Because 10% of the tithes will go to the apostle. Because they are the Melchizedek. Tithes. So, kita mo kung may base ang isang apostol na let's say sa isang lugar, 100 church or 100 church. Tapos sa 100 church na yon, nagtatites yung 100 church na yon, and let's say tigti 10,000, edi 1 million. So sa 1 million pesos na yon, kailangan yung tithes ng 1 million kasi tithes of the tithes ang hinihingi. Opo. So mayroon siyang 100,000 a month. Doon pa lang sa isang lugar. Malaki ang kita talaga. Malaki ang kitaan. Diba? So ito ay multi-level marketing. Networking ito, hindi ito church. Kaya tuloy itong mga membro dahil gustong tuparin nila yung prophecy ng apostol, nayayaman sila, tumataya sa loto, tumataya sa wedding, kasi nag-iisip sila paano ito matutupad. So tinutulungan nila ang apostol na matupad yun. Kasi ang kanilang faith na may blind faith wala namang gawa. Yayaman ka, i-claim mo. Parang isipin mo lang na yayaman ka na lang bigla. Walang ganoon. Naku. Kasi ang blessing na temporal at saka blessing na spiritual, pinagsama nila na parang iisa siya. Iba ang blessing na material. Ang blessing na material, may kasamang gawa yun. Mhm. Ang blessing na spiritual, wala. Kasi hindi natin kayang gawin yon. Yung kaligtasan, kapatawaran, kapayapaan, yun ay blessing na spiritual. Mhm. Pero yung pagkita, pag hindi ka naghanap buhay, palayasin, sabi ni Pablo. Sabi Wala. sa Thessalonica, di ba? May mga ginagamit na yung doctrine ng second coming para maghintay na lang sa pagdating ni Kristo, Hindi na pero hanap buhay. nagpakatamad na. Mhm. Sabi ni Pablo, yung mga ganyang Kristiyano, palayasin at huwag pakainin. Ba't mo gagamitin ang Bible para sa iyong kasalanan na katamaran? Sinangkalan mo pa. So kaya, sa blessing na material, may kasamang work. Magtanim ka bago ka mag-ani. Hindi naman po pwedeng mag-aani ka, gusto mo, makikipagtiba ka na lang ng saging ng may saging. Pag nanakaw yun. Saging ng kapitbahay. Kaya kita mo, yung church ng may church, gusto mong kunin. Pagod para sa church na yun, dahil pinagpaguran din ng mga membro yung hulug-hulugan. Tama. Ay dahil na uto-uto mo, kaya uto-uto itong mga ito Di ba? Itong mga Kristiyano Mhm. na alam ng inuuto-uto at alam nilang mali, tuloy pa rin. Di ba? Yun ang uto-uto. Alam mo ng mali, kaya nga, sabi nga ni Paul Washer, there are false teachers because there are those who hear them, there are those who want to be under their authority. Mhm. Ay kasi kung ikaw ay hindi mo tinanggap yung false teacher, di wala siyang pagkakapirahan, mamamatay siya sa gutom. Ikaw buhay ka at hindi ka malalagay sa kahirapan lalo kasi ikaw ang gagatasan niyan. Kasi ang gusto lang ng mga false na apostle, false pastors, yung mag-ani ng gatas. Pero ayaw nilang mag-alaga ng tupa. Yung tupa, yun ang kanilang pinapalo para gumatas. Wala nang gagatas yan pag di mo ni-nurture. Kawawa naman yun. Kawawa ang tupa. Nangangayayat. Nangangayayat na sa spiritual na pagkain dahil hindi naman totoo yung naririnig. Nakakatakot nga, Pastor, yung narinig ko na wala silang pakialam sa tupa. Yung isa na lumayas, hayaan mo na yun. Baka yun pa ang kasira eh. Yun ang sabi nila. Yun, Saan diba? ang galing yung teaching na yun? Wala naman sa Bible na gano'n. So baliktad, no? Tad po. Sa Bible, ang turo ni Christ, pag may isang tupang naligaw, iniiwanan ng isang mapagmahal na pastol yung kanyang siyam na putsiyam, pero ibig sabihin, hindi naman iiwanan sa panganib. Itatabi yun. Oho. At hindi niya papayagang hindi hanapin yung Mhm. siyam, ay yung isa.
Yung siyam na siyam ise-secure niya. Mhm. Hahanapin niya yung isa. Pero ang sa kanila is hayaan mo na siya. Baka daw po 'pag Baka pagka hinanap mo pa, yun pang kapahamakan ng oo, 99. oo, tama po yun. Kasi bakit? Yung isang yun kasi na tinutukoy nila, yun yung ayaw maniwala sa apostol, Sa teaching nila. sa teaching nila. Ngayon 'pag yung ayaw maniwala sa teaching nila, 'pag ayaw maniwala at iimpluwensyahin yung napaniwala nila, silang mawawalan. Hindi naman yung tupa, Grabe naman yung teaching na yun. biruin mo. Kasi Tawag pagka naman nagulo nga ito, eh di wala silang tithes of the tithes, walang kita. Kaya yung isang yun, hayaan mo na siya. Hayaan mong mapuntang impyerno yun. Nakakitang tao na nagmamahal sa kapwa, sa kanyang tupa, sa pastol na nagmamahal sa tupa na pinababayaan yung tupa. Eh, walang katuruan ang Biblia na ganoon, kahit ang bahagi ng Biblia mo hanapin. Kaya nga, ang mga false apostles, contrary sa Word of God. Contrary. Hindi lang sila nagdadagdag, sinasalungat pa. Iba kasi yung nagdadagdag lang eh. Pero yung tahasang sumasalungat, yun yung talagang despicable. Na hindi ka lang nagdagdag, iyo pang binago. At iyo pang inatake. Yun ang masama. Oh, tapos biro mo, sasabihin nila na kung hindi magpapasakop sa kanila, sa kanilang covering, yung isang iglesia, ay, bawa, tumigil ka sa paglilingkod, may masamang mangyayari sa iyo. papahamak. O tapos gagamitin yung mga example nung propeta, di ba, na niloko nung nakalbo nitong mga bata. Eh, sinila daw ng mga aso na may Elijah ba yun? loko, oso, mababangis na hayop. Oh, di ba nag-i-instill pa ng takot? Instead na mag-instill sila ng freedom, mag-ano sila ng freedom, freedom from the curse of God, freedom from the penalty of sin, freedom from punishment. Sila ang nananakot na sila parurusahan, baliktad. Ang Biblia nga nagpapalaya eh. Sila nagkukulong, 'di ba? O sila bumabalik sa old. Kasi doon sa new move, yung new move, Dito na naman kayo. malaya kang kumilos. Walang bawal. Eh pagdating sa kanila may bawal. Sabi pa nga nila, yun daw tinuturo ni Butchal dito sa mga elder, hindi daw naman yun ilalabas sa mga miyembro. Teka, bakit may tinatago kayo? Di ilalabas ano, Wag daw munang ilabas yun. baka 'pag Kasi tinanong daw naman po hindi binababa yung mga ganong turo. Oh, ang naging problema daw ay sa pagbababa na iba. Hindi na iba, kundi na bigla kasi hindi pa handa. Parang ang gusto nila, parang ano yan eh, yung ihahanda mo. infiltration, 'di ba? Pagka Opo, yung may gusto kang infiltrate, inuunti-unti. parang Kasi bago eh, bago. mind conditioning. Yan, mind conditioning. Unahin mo muna yung mga katanggap-tanggap pa. Mm. Maski tingnan mo diyan sa notes na yan, sa mga manual na yan, unti-unti, tama pa eh. Pero habang lumalaon ka na, lumalalim na. Sila na. Napapansin ko nga po. Mapapansin mo sila na. Kita mo, basahin mo pa yung mga sumunod. Paano daw? Pastors. Kaya ngayon, pastors need Sabi apostolic upgrading. yan, Yan na. it will save us from ministry expiration. Yun. 'Pag tayo nag-upgrade kailangan May expire ka daw oo, pagka ano. Ano yun? Parang gamot na tayo pala ay hanggang 2 years lang. Oh, eh, pagka daw hindi ka na upgrade. nagiging irrelevant na tayo at nagiging ineffective. Ayan. Kasi hindi ka naging apostol. Yun, Kaya kailangan maging apostol ka. Mangarap ka. O, di ba? meron kantang mangarap ka. Hanggang pangarap na lang tayo nito. Ano ba yan? Kasi imposible nang maging tunay na apostol. Dadagdagan na natin yung haligi ng Jerusalem. Kasi kung magkakaroon pa ng apostol, eh, 13. Ay, kaya lang malas po para yun. malas yung 13. Hindi pwede. Check. Kailangan marami. Di ba? Lalaki na yung bagong Jerusalem. Baka magiging imbalance na po Hindi. yun. Yung mga anghel, ano pa ulit, tatayo. Habang may isang apostol, magtatayo na naman ang anghel. Busy-busy. Yeah. Kaya pala naman eh. Saka Pastor, ano po, may napansin ako eh. Kasi kung talagang tama ang tinuturo nitong mga to, na concern sila sa tupa, eh yung pagbaba nila dun sa mga dinidisciple nila, pati itong mga ito, ang na-absorb nilang turo, wala na rin silang pakialam. Sa Mm. mga tupa, kinukopya nila yung ano eh, ina-apply nila yung kung ayaw nyo nung i-absorb yung turo namin, eh di umalis kayo.
Mali yun. Wala sila talagang concern. Ganun ang kulto. Ang kulto is umalis ang umalis. Hmm, Kasi hindi tayo makakapagtayo kung may maninira. So ang gusto nila is baguhin ang sistema. Not just sa atin kasi just reforming. mhm, Reforming is teaching. And meron tayong tinatawag na delikadesa. hmm, Dinadaan natin sa comparison. tama. So we don't present our teaching alone na parang ito lang o sige, wala kayong Tama po. paninimbangan. So iba ang atin. Ang atin is we will present you all the belief system na meron Hmm, na pwede naming ituro sa inyo. Kabilang yung amin. Kabilang yung atin, kabilang yung iba. yes. And then ipipresent yun lahat in an objective manner na, "O ito, Mhm. ganito, ganito, ganito." Ngayon, alin sa tingin ninyo ang mas malapit sa sulat? Yan. Kaya sila na rin ang makaka-detect kasi hindi puwedeng yung katotohanan ay madaig ng kasinungalingan. Ang problema sa mga ito, isa lang ang ipine-present nila ito lang ang tama. Lahat mali. Hindi na nila explain yung iba. Ah, Kaya ang nangyayari, lahat ng sabihin nila sa kanila, turo sa kanila, tama na yun. favor lahat. Favor lahat, eh. Kaya mali lahat, kami lang ang tama. Yung tinatawag na ano 'to, merong exclusivity. Yan, exclusive. Parang we have the exclusive truth and we are only the ones who know the truth. So other people, they don't know the truth. So if they are not like us, they are liars. They are in the lies of Satan. So they are satanic. So we are the only ones who are from God. So therefore, saan pa kayo? Dito lang kayo sa amin. So pag lumabas kayo dito sa amin, kawawa kayo. Mapapahamak talaga kayo. Parang ano yan, pastor, yung alam natin na sekta diyan na ano, 'pag lumabas ka sa kanilang iglesia, Ganun na rin. Kay Buloy na napunta nun. 'Di ba? Kasi ang authority ng mga false prophets, habang they are accepted, they dig deeper into their arsenal. Hanggang sa kontrolin na nila lahat ng aspeto ng buhay ng tao. So, halimbawa, isa lang nakokontrol nila, like, yun lang spiritual. Pati physical, pag nakaya na nila yan, bawalan na nilang bumoto sa kay ganito, hindi na rin boboto yun. Pati intellectual nila, ito ang kurso mong kukunin. Yung mayroong manipulation na. Tapos, di ba, eh, di mga babae, di ba? Oh, hmm, lahat nakukuha na nila. Kasi Gribuloy, di ba? Oh, huwag kikibo, Diyos ang hihipo. yun ang Kasi Diyos ako magkakaanak ka ng Diyos. Biro mo maging tatay ng anak mo, Diyos, ay di proud ka pa. Pa. hmm, O, di tuwa pa siya habang ginagawa ng masama. Oh. Kaya ang tao, pag binigyan mo siya ng ano, ng paraan hmm, o ng pagkakataon na angkinin ang isang bahagi ng buhay mo, gaya ng ginagawa ng mga kulto, inuunti-unti ka. Una muna spiritual yan, tapos maging pinansyal na. hmm, Hanggang sa pati G12, pati ang G12, pati magiging asawa ng member nila, sila na ang may say. Pati yung magiging kurso nila, sila na ang nagdidikta, ang G12. Kasi ang G12, apostolic din. Iba lang ang leader nila, si Cesar Castellanos. Ito namang leader ni Butchal, itong Open Heaven, ay itong si David. David, John David. Jonathan David. Jonathan David. Tapos ito namang yung sa yung kay Yonggi Church, si Yonggi Cho. Oh, Yun ang apostol nila. So, pero iisang pinanggalingang umbrella niyan, yung New Apostolic Reformation. matindi. Naghiwa-hiwalay na rin lang sila. At yan ay movement, hindi yan religion. Kasi ang movement nakakapasok sa kahit anong religion na mabuhay ang pundasyon ng katuruan. Yun ang kanilang ano po, ang Kasi pagka target. pumunta yan sa Baptist, tanggal agad yan, sisipahin agad. Subukan din nilang pumunta rito sa atin, sa Reform. Eh, Baka ngiti pa lang nila, tanggal ng bigote nila sasabihin, wala itong ngiting aso ito, eh. Alam na natin agad kung ngiting Oo, aso lang Di ba? Kasi detect na detect natin ang false teacher Sa ilan lang ng pagmumukha at sa galaw at kilos ay delikado na. Alam mo na. Hindi makaling yang mga false teacher Laging nag-aabang ng baka may nakakakita sa akin, nakakakilala sa akin. So, madali tayong makadetect.
So, hindi tatagal yang mga yan ng 5 minuto sa atin, eh. Hindi sila komportable. Hindi komportable. Sabi po dito, Pastor, an expired minister preaches expired messages Yun. to his expiring congregation. Ba, lahat expired na, mamamatay lahat. Sino itong ano to? Panis na. Panis yung lahat. Kailangan may magpe-preserve. Kita mo, may palalim na, di ba? Yung apostol ang Diba? So, lumalim na. Oo. Hanggang sa huli niyan, sila na talaga. At tapos yung pangalan na ni Butchal ang kinoconnect na Opo, sa ito na. kay Jesus Christ sa huli. WRB. Oo. When a minister becomes expired, he will start operating from a dying priesthood. Oh, yun. Ito, Namamatay. WRB. Oo, di ba? Turo ni Namamatay na yung saserdote. Karoon ng saserdote. ay matindi ito. Iba talaga. Oh, di ba? Oo. In-example po nila si Eli dito eh. Si Eli. Mm. Priesthood. Punta na kay Eli. Kalayo, hindi naman church si Eli, di ba? So, napakalayo na. Yung, alam mo yung proof texting, you use a text as a proof for your teaching. Yun yung proof texting. But the text has no relationship whatsoever or connection with your own teaching. But you use the text to prove that your teaching is right. But it is out of context. Kaya proof lang siya, proof text. Proof texting talaga. Hindi siya context. Hindi siya with the text, but proof as your text to prove your false teaching. And the devil also uses the Bible, di ba? Magaling Sabi po. kay Jesus Christ, di ba sinasabi Si sa Satan yan. kasulatan? Sabi ng Diablo kay Jesus. Di ba alalayan ka ng Diyos? Hindi ka nga matitisod kahit Sabato. Di ba? Hayaang matisod kahit Sabato eh. Oh, tapos, di ba? Oh, even the Bible memorizes the Bible. So, it's not impossible and it's not, astonishing na yung mga false teacher, memorize din ang Bible. Kahanga-hanga eh. Magaling. Magaling sila sa Bible. Laging puro Bible kuno, no? Daming Bible verses para talagang akala mo totoo. Hanga. Pero yung taong hindi masyadong acquainted sa kahulugan ng verses sa Bible, madali silang maloko. Akala nila kasi porque may Bible verse, Yun na yun. yun na yun. Totoo yun, tinuturo. Diba? Yun pala, ginagamit lamang para ilang manipulate po sila. Kaya I can do all things through Christ, di ba? Pwedeng ilagay sa sapatos. Pwedeng ilagay sa sapatos para kay Carrie. Para manahan. Yung Philippians 4:13. Diba? Oo, para pag shot lagi. Si Tyson nung labanan ni Holyfield. Si Holyfield po may ganun. Nakalagay dito, Philippians 4:13, I can do all things. Pro Tyson ang mga Pilipino eh. Pro Tyson. Aba, nang makita si Holyfield, sabi niya, Philippines, Philippines 4:13. Bumaliktad yung mga Pilipino. Kayo iba. Na kay Holyfield, tapos nung nanalo na si Holyfield, yan, atin talaga yan. Diba? Yung pala, Philippians 4:13. Akala Philippines. Kaya yung maling pangunawa, nagtutulak sa maling gawa. Maling akala, mali ang gawa. Marami daw po namamatay sa maling akala eh. Kaya nga, akala yung mababaw, akala yung malalim, mababaw, basag ang ulo. Nag-dive. Akala na may mababaw, tumalon, hindi marunong lumangoy, lunod. Kaya kailangan alamin mo kung ano ang tunay na kalagayan ng isang bagay bago mo paniwalaan. Kaya ang challenge sa atin bilang pagwawakas, ang challenge po sa atin is test all spirits. Nung sabihin ni John ay hindi yung espiritu ang itetest mo, no? Nabibigyan mo ng exam yung spirit, hindi. Kundi susuriin mo ang bawat katuruan. Kasi ang spirit doon yung katuruan. At yung test, suriin. Susuriin natin ang bawat katuruan kung sila talaga ay tunay na sa Diyos o hindi. Hindi siya agad madidetect eh. Kaya ang discernment ay knowing between seemingly right and right. Mahirap ang discernment. May talagang, akala mo totoo. Pero talagang mayroong totoong-totoo. Yun talaga. Tuso si Satanas po, ano po, Pastor? Kasi hindi naman niya ipapakilala na siya'y mali. Hindi niya papaalam kahit kailan na siya'y mali. Hindi rin niya ipapakilala ang kanyang sarili na siya ay may sungay. Tatakbo ka eh. Talagang kailangan mas gwapo siyang Mas tingnan. gwapo siya kaysa Mas sa mabait. ordinaryo.
Mas banal. Mas banal tingnan. Wow. Magandang manalita, Mm. down to earth. Yun yung mga taong ginagamit ni Satanas. Mga down to earth. Para nga naman pag nagsalita, uy, kapani-paniwala. Mm. Alam mo kapatid, tayo ay mga anak ng Diyos. Mm. Magbigay kayo Kaya sa mo akin. yan. Basta tapat ka sa pagtatay. Yun, no? Bibigyan ka na, no? Mananampasan mo yan, kapatid. Basta faithful ka sa Panginoon. At kung faithful ka, tapat ka sa pagbibigay ng tithes. Sa mga sacrificial giving, kapatid. Amen ba? Siyempre, i-amen ka, down to earth eh. Amen po. Kapatid. Amen. Tapos pag hindi ka umamen, ang hindi umamen, hindi pagpapalain. O, di amen ang lahat. Amen. Hallelujah. Alangan naman. May napanood po ako na ano yung ganitong teaching din ang sinusundan niya. Nagpi-preach po siya, pastora siya actually. Ang naririnig ko puro amen lang eh. Pinapa-amen lang niya yung congregation eh. Pag hindi kayo Alam amen, ko pangalan nun, si Pastora Amen. ah, Ayan. wala namang isa-isa yung kanyang yung pinipreach niya sa unahan. Kaya lang siya nagpapa-amen para maramdaman niyang may saysay. Para Yeah. Di ba? Kasi nga walang saysay eh. Alam niya. Kaya lang, para magkasaysay, amen ba? Amen. Yun. Ayos to. ayos. Ayun. Gandang preaching ko. Di ba? Ano lang siya. Ah, Parang self-pleasing. Piniplease niya ang sarili. Kasi hindi siya naganda. Kaya pag ang pastor, maraming praise the Lord, hallelujah, yung in-between. Ibig sabihin, lalo Pentecostal, hindi talaga naghanda yun. nako. Kasi walan siya ng sasabihin. Kaya isisingit na lang, praise the Lord. Oh, Praise the Lord. yung mga Pero yun nag-iisip na sasabihin. Praise the Lord. Kasi sasabi na ubusan na naman. Hallelujah. 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 So, nawawala na lang yung sasabihin yun. Kaya ano ka pag ganoon ng pastor. Ibig sabihin, hindi siya nag-aral talaga. Kaya ako nag-preach, ang title niya, Halo-Halo. Sinabi pa niya, ang title ko po ngayong hapon ito ay Halo-Halo. Dahil makakarinig po kayo ng mga halo-halong verse. Hindi po ako naganda. At least honest siya. Honest to goodness. Mabuti pa yun. So, handa ka na i-aiming ka sa halo-halo. Ayos yun eh. Ako nakarinig ng pastor na nagtapat talaga. Ito po ang aking title ngayon, halo-halo. Ayos eh. Okay, Pastor Derek, salamat po. Paalam na tayo. Sige. At baka tayo mahalo-halo na. Halo-halo na rin ang ating pinag-uusapan. Maraming salamat po Pastor Romel sa Ito na may part 2 pa lang. May part 3 pa may tayo. part 3 pa tayo. Yung pinakamalalim. Yun. Ito pa yung Paralim mababaw pa na lang. Mababaw pa lang. yung apostolic teaching po natin yun, paralim na paralim. Sa susunod po, maniniwala na kayo. Na? Sa apostolic, nawala na. Mamaya, maging apostolic na rin yung tagapakinig. Ayun, so, maraming salamat Pastor Romel sa ating makabuluhang pagtalakay. Nawa mga kaibigan na nanonood ay matuto po tayo na sa pamamagitan nito ay natuto po kayo na mag-discern talaga kung ano talaga yung tamang katuruan at kung ano talaga yung mali. Hanggang sa susunod po muli, andito po kami muli ni Pastor Derek. Sa next Tuesday. Para po mag-abang po uli kayo sa susunod na episode ng ating Narugi. God bless you. God bless po sa inyo.